Explorer. Vámonos! Anyways, X-Borg ang tinapat dito sa double sustain. I like what you said, Renmar. Pwede naman natin gawin din yung strat. Pwede rin naman tayo mag-double sustain. Yun ang nasa putahe ngayon ni Shepra. Sapakan na to, pre. Ay, At this point, honestly, laban na to. Makakakita tayo ata ng lumilipat na baka. Nakakatakot po yun, ha? Yung Minotaur, pag sinabayan yung guiding wind ng Matilda, kung saan lalapag yung Matilda, biglang merong May dabog. May dabog? May dabog. Hindi kailangan mag-flicker initiation dito ni Lancy kung siya man talaga yung mag-mid Minotaur. Isa lang ang kailangan ng panalo ng Onyx to secure the playoff slot. Is this the lineup? Minsan, kapag kukopya ka ng lineup or hindi naman, parang hindi mo totally kukopyahin. Pero yung concept ng strat, nung lineup na in a way, sinubukan mong i-pull off. Yeah. Yung execution ba, same din? Yun ang tanong. Yeah. Yun ang tanong. Pagalingan na lang to ng execution talaga. These two drafts, right now though, sort of looks like mas sagot ng Minana Evos yung draft ng Onyx dahil meron Faramis dito at saka Angela yung side ng Onyx, nilagyan nila ng yung katapat naman nila ay isang X-Borg at saka isang Minotaur na sobrang saya magkadikit lahat yung mga miyembro dito ng Onyx. Okay, yung X-Borg yung lumilipad, pare. Lumilipad pala yun. Ay, kaya lumipad ang bilis. Wow, napakabilis nito. Rekta kagad dun sa lito. Mid Matilda. Okay. Parang wala pang isang minuto. Nagkakitaan na agad ng mga players natin dito. So, maganda naman agad yung ginawa ditong rotation. Kasi nga, hindi na kasing hirap dating maghati-hati sa XP eh. So, ngayon, nakita natin, agad-agad nakuha yung guiding wind. And in turn, kung mapagpatuloy lang to ng Minana, nakakatakot yung rotation nila. At tingnan natin kasi nga yung guiding wind na pampabilis, no? Going back to the Gold Lane matchup, I think this is a better hero right now for Nets. Isa sa mga meta picks, yung Claude kasi mag-i-invest ka talaga ng mabuti sa late game eh. Ngayon yung Bruno, pwede ka lumaban. Here we go, may hila. Dalawang nahila doon pero may guiding wind para sunduin lang naman ang kamuntikan ng maging alanganing sitwasyon dahil tinatlo agad din naman ng Onyx. Hindi pwedeng yung Minana lang daw yung maagang makakapag-tatlo-tatlo. Si Rapidot ngayon ang gagamit ng Angela. Mind you, matagal niya ng teammate si Super Friends. So kung chemistry lang din ang pag-uusapan na kayang-kaya nilang ibigayan sa team ng Onyx. Yeah, timing ng abilities nila para ma-maximize parehas. Super Friends, kailangan nilang ituloy ito. Yung pagka-ikot niya, non-stop ikot ang ginagawa niya dito. Side lanes, everywhere, hatak. Yan yung isa sa mga main strengths talaga ng isang Faramis. Alright. Minana Evos will start the turtle. Level 4 na si KZ. Level 4 na rin si Lord JM. 4 on Super Friends and Gem. Rapidot, magpo-4 pa lang si Lancy. Let's see what's gonna happen. Nandun agad, ginamit yung last insanity pero pumasok with the penalty zone etong si Gem. Pero still, KZ AR siya naman na makakuha ng turtle at niliparan na nga dito ni Lancy AR. Pero mag-out lang din with a circling eagle na sabay iba ng direksyon ng babagsakan. Kukunin yon ng Minana Evos. Good setup. Nagmumula sa kanilang kupunan. Hindi pa nga nakapagdabog si Spider Miles. 2 minutes to 40. Kalmado muna ang dalawang kupunan. Tabla lang. Expect na yun talaga yung makita mo sa laban na to. Walang mag-split push, walang magba-backdoor. Awayan sa objectives ang hinahanap nila. Make it a skirmish o 5-man team fight. Makakakita tayo ng purple buff dance. Madalas Lord dance, turtle dance. Hindi, purple buff dance rin nakikita natin. Ay, okay. Okay, ang daming mga fake lipad. Nagiging uso na yung purple dance pero pati na rin yung panggulat lang na circling eagle pero hindi ka naman talaga di ba? No. Pwede mo kasi i-cancel yun, di ba? Cancel ka mid-air. Tapos sumusunod lang yung guiding wind. Malilipat mo yung kung saan ka lalapag. Yun yung pinakamalakas na change sa history ng MLBB sa isang hero. Yeah. So, ibig nyong sabihin, Renmar Brigida, yung laban na to ay pwedeng labanan lang ng objective. Ibig nyo bang sabihin yung action dito, talagang poke lang? Poke. At saka mga malit na ganito. Walang magiging katapusan yung mga aksyon dahil yung NetherRealm ay napilitan ng gamitin para kay Super Friends. Saktong-sakto. Alam ng Minana na hindi siya abot pag-spawn ng turtle. Yun na nga, nararamdaman ko na nga, unlike nung game number 1 kanina na may mga
kills tayo kaagad sa unang mga minuto. Sinabi lang ng Onyx at Minana dito, sayang naman kasi yung ticket. Kailangan patagalin natin to. Ito yung mga type ng laban na mukhang maghihintayan at magpapakunatan. Maghihil lang na maghihil instead of a kill itong dalawang team. Sinabi mo yung magic word. Oo. Patagalan. Patagalan na to. Sino kasama natin? It's Brigida time! It's Brigida time. Here we go. Circling Eagle, ginamit na on to Super Prince. Pero walang Netherrealm muna ngayon. Ang Turtle naman ay nangangalahati na. Nagdadabog si Spider Miles. Knock up on to 3. Pero sino makaka-retry dahil nandoon yung Melody Zone. Ryzer naman ang makaka-secure this time around. At nagpapatuloy lang yung laban si Lord JMAR ang may iwan. Siya ang magiging kauna-unang casualty para dito sa ating laban. Class S na halimaw. Ryzen, anong heal-heal, Kuya Manjin? Kaya rin naman namin kumuha ng first blood. Oo, magre-retry ako. Pero ngayon, Minana Evos, kinukuha nila yung Torre sa taas. It was a 5 versus 4 kung saan lamang ang Onyx. Naging sacrifice play. Makakabasag ata ng Torre sa taas si Domeng. Yes, he does. Big gold swing. Pabor naman para sa Brody. But then again, nakabasag sa bot. Nakabasag sa bot. So trade, even trade. Even trade. Yung Turtle lang talaga yung main difference plus yung first blood. Pero pwede pa rin talaga tayong umabot sa point na 1 to 4 kills. Yun ang ano ko dito. Yun ang nakikita ko dito. 1 to 4 kills. Yung total? Yun na yung Hindi estimate. naman, 8 kills in total. Pwede. Okay, so 1 to 4 kills each side. Each side. Oh. Mga ganito, napanood na natin to eh. Makes sense, makes Oh. sense. Fake yan. Papakita lang yan. Nag-vision lang yan. Ano tawag Satcom? Satcom lang. Tingin muna sa kabilang computer. Comsat lang, Comsat. Comsat. Go ahead. Oh, pero si Doming DR, dire-diretso rin sa kanyang pagkuha ng mga Torre. Kaya naman sumagot na rito ang Onyx. Hinanap na sila. Teamfight kung teamfight ang magiging labanan dito sa itaas. Pero hindi muna ipinagpatuloy nung dalawa. Bruskuhan na to. Oo. Kung alam ko si Brusco, player yun eh. Nanonood ngayon eh. Pero bruskuhan yung laban eh. Sinasabi niya, ako na to. Ako na to eh. Ito yung type ng laro na endurance ang labanan. Patagalan ng cardio, mga kaibigan. Stamina, mina. Ito si Lansip tuwing tuwing nagsa-circling eagle, nagno-no-no lang. Parang ulit-ulit lang na hindi naman tinutuloy. So, pag dumating yung punto na itutuloy niya, doon na tayo magugulat. Pero parang wala din yun pag tinuloy niya kasi parang may pambak din eh. Natap? Okay. Wala pala, peke lang lahat yan, guys. Walang peraga. It's all about the pokes. Then tanggalin mo lang yung peraga, pero mamaya magkakaroon ulit yan. Eto na ang tunay na laban kasi Turtle na to. Okay. Nilaban na nga, pero hindi na naman tinuloy. Nila si AR. Nag-out lang din. Pero ang Turtle, ayun ang tinutuloy ng Onyx. It's still getting an AR daw na makakasecure. Kaya naman si Spider-Man nagdabog na. Hinahabol ng Onyx yung mga players ng Minana dahil gusto nila makabawi. Pero hindi na sila pababawiin pa. 1 kill pa lang. 1 for 1 Turtle. Ay, sorry. That's a 2 for 1. 2 for 1. And Okay. we just have to say, yung adjustment ginawa, si Lancy, yung guiding wind, nilapit niya kay Kaizen, who was on the other side of the wall. Imbis na magdadash si Kaizen para makalapit sa Turtle, yung guiding wind ni Lancy ang nagpalipad kay Kaizen, palapit sa Turtle. Wow. Retry for Kaizen. What a play by Minana. So, guiding retry. Guiding retry ginawa nila. Oo, wow. Okay. Guys, 8 minutes na. Ang mga ganitong laro, usually, gold laner na lang naglalaban. Oo, at saka Paldo na si Paldoming. Ulit, grabe. Oo. 800 to 1,000 yung lamang niya. Lagi lang nakakahanap. Yung sinabi ko kanina, wala magsisplit. Mali pala ako. Si Doming naghahanap ng gold. Nagsisplit. Split push na lang ang laruan. Oo. Siya pala yung makikita natin na nasa gilid. At I think sinimulan niya yung larong ito na ganun na agad yung ginagawa. Kaya bawas na agad yung second tier turret ngayon ng Onyx. Pero nagpaparamdam na naman ang mga players ng Minana dito sa bandang top lane. May push silang gustong gagawin. Okay, hindi muna. Naka-ready yung Onyx, si Rapidot. Tamang pa baby waves lang. Grabe. At dito nayayari ang Onyx sa objective taking, papi. Wow. Minana Evos, isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan sila in the earlier portions of the season is hindi nila masyado naalagaan yung side lanes, the split push. Ngayon, they have evolved. Nag-grow as a player ang Minana Evos, ang buong hukbo. Ang ganda ng management nila ng side waves, ng buong mapa. May blueprint eh, no? May blueprint. May blueprint kung saan pupunta eh. Pero naka-ready yung Onyx eh. Nakita nila, pupunta sa top, pupunta to sa bot. Kasi yun din sana yung gusto natin gawin eh.
Ang problema, nauunahan lang tayo eh. So, parang lumalabas tuloy na papareact na lang bigla ang Onyx ngayon sa kung ano mang mabilisang rotation talaga ang ginagawa ng Minana. Sobrang bilis. Kung saan mo sila nakita kanina lang, hindi na, wala na sila doon, nandun na sila sa kabila. Oo, endurance test talaga, boss. Hindi ako naniniwalang may makikill ngayon sa Lord attempt na to. Isa lang, Lord lang ang pwedeng mawala. Kung may makill, bag ata. Hindi naman. Ito na yung last insanity, kinamit na doon ni Lord JMAR. Yung Lord na sumasayaw kanina ay na-reset na rin lang muna. Bawasan muna ang mga players ng Minana, ha? Okay. Yung Lord na ata ang magsasawa dito. Again, it's the battle of the gold laners. Sino mas magaling pumwesto? Kasi lahat ng mga kampi ko makukunat. Yung isa kong kampi, taga-retry lang. Ngayon, saan pipwesto si Doming? Saan pipwesto si Nets? Sino makakuha ng pangalawang kill? Dahil magti-10 minutes na yung laro. It's all about the sustain, bro. Yeah, isipin mo yung sustain, yung Minotaur. Prioritize nyo dito yung Oracle. Yun yung first item ng Minotaur. Walang yung X-Borg actually nag-rush ng Dreadnought armor. Oo. Okay, totoo na ata yung laban. Si Jem na ngayon yata ang tina-target, pero NetherRealm, di kinasana. Torn apart memory, nakumit na rin as well. Pero napakarami pa rin matatabukan. Spider-Miles, AR siya ng susunod na tuntog pa. Pero yung last insanity mula kay Lord JM, kay Ryzen tatama. Si Nets naman ngayon ang bibida dahil siyang sinaniban using the hard card. At nararamdaman na yun ng Minana, kaya hindi na muna sila lalaban. 1-for-1 exchange. Wala ito si Lord JM, pero may mortality. Fake lang din yung paglipad ngayon ni Lord JM. Bumabanat ang si Nets. Nets, sino makakuha ng Lord? Papakiramdaman tayo dito, pero makakakuha pa rin ay si Doming! Last insanity sa kay Torn Apart Memory. There is no escape para dito kay Nets, para kay Rapidut. At tatlo agad ang nawala para sa side ng Onyx. Crucial Lord take para sa side ng Minana Evos. And finally, nagkaroon tayo ng matinding aksyon. They will now take the mid lane. At i-utilize pa ba nila ng matindi? Itong Lord na to, hihintayin natin na pag-marcha ng Lord. Patience. Ang ganda ng patience ng pinakita dito ng Minana Evos. Alam nila wala si Ryzen pero nirespeto pa rin nila yung tsansa na baka malast hit pa rin yung makalast hit yung Onyx kahit may retry naman si Kaizen. Pulado ang mga miyembro ng Minana Evos pero hinintay lang talaga nila mga moments nila, the patience of these two teams. Alam nila ultimate base, himo composition nila, hinihintay talaga nila yung mga skills ng Lord JM! Siya na naman ang mauuna rito. Pinasubukan na with the last insanity at may immortality pa namang natitira. Yung Appraiser strategy con rin pero si Jem pumasok with that penalty zone. Will be able to flash into the AR. Kaso ang magiging kapalit ay si Nets na inabutan ng Torn Apart Memory. What was that? Minana Evos kumakapit sa playoff dream. They're trying to get the tower. Basag ang Torre. Yung Lord ay nasa top lane pa. And double pa! Tinanggigigilan na! 4-4, 5-5 matatalunan dito! At talagang binabagsakan ng mga skills ng Minana! Kasama na nila yung Lord! Pero tatapusin na nila to! Buhay ang hukbo! Tiwala lang! Ubos yan! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Live in